pagkakaroon ng kapatid ay pagkakaroon na rin ng tagapagtanggol. Kaya mahalaga ang mga kapatid lalo na kung sila ay mabait at mapagmahal. Ikaw kabarangay, mabuti ka bang kapatid? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay fan na fan ako ng programa ninyo sa radyo. Nahawaan ko na nga ang kuya adi ko sa pagkahilig sa programa ninyo. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento naming magkapatid. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako po si Sheena, 23 years old at taga Cubao, Quezon City. At kakagraduate ko lang sa kursong Information Technology or IT. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang private company sa Quezon Avenue. Mag-uumpisa ang lahat nito lang 2024. Around February yon last year. Kami na lang ng kuya ade ko ang magkasama sa buhay matapos naming maulila sa mga magulang. Bali nagrerenta kami ng apartment na may isang kwarto, CR at magkasamang sala at kusina. 10 taon pa lang pagitan ng mga edad namin. 33 years old na noon ang kuya. Umungosamis kami pero nakipagsapalaran dito sa Maynila ang kuya ko. Namasukan siya sa call center at hindi nagtagal ay kinuha niya ako sa pangangalaga ng tiyahin namin sa probinsya na kapatid ni nanay para pag-aralin. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly! Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay, kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin na iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangang matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na-out of balance ka. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong yan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ako, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit huwag mo na ako isipin, sarili mo na lang. Pwede ba yun?
Syempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papa Dudut, 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi, Papa Dudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na curious ako, Papa Dudut. Hi kuya! Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa na ngiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig ah. Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka. Tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarah Lynn naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon. Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh.
Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Saralyn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala, pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Saralyn. Hindi kasi maganda ang breakup nila, Papa Dudut. 5 years na sila noon nang kuya ko nang mabuntis si Saralyn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Saralyn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon. Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro ang tadhana at ang kapalaran, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masaktan ng ibang tao, yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Saralyn. Sabihin niyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Saralyn, lagi ko pa ring nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papa Dudut. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papa Dudut. May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Adi, sino yan? Sheena, ikaw pala. Saralyn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman na hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ha? Ano? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Saralyn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng nanloko at nang iwan at nanakit sa'yo?
Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na makikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Saralyn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Saralyn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Papa Dudut, gulat na gulat ako nang makita ko si Saralyn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay, tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Saralyn na hindi ko na naitanong ng araw na yon. Una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, Papa Dudut, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Saralyn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Saralyn, Papa Dudut. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drinks sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw. Kung kuya mo nga, napatawad na ako eh.
Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya. Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Adi. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin. Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko. Ayoko na naman sana magpakita kay Adi. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Anong mahal? Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya. Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya Ginulo mo na uli buhay ng kuya ko. hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo. May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater. Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa, lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, kami na uli ni Adi. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong maggalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment, nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandun si Sarah Lynn. Pero sa huli ay nagkabati pa rin kami, Papa Dudut. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, Papa Dudut. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at nung nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn, ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn kaya kapag sumisweldo si Kuya ay binibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn. Pinagtapat sa akin ang kapatid ko na nagdadalang tawang girlfriend niya ngunit
hindi na naman siya ang ama. Bali nabuntis lang daw ito ng madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon, pero sinabi ni kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Saralyn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Saralyn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Saralyn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa, para kang bata nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko, niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Saralyn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig na dinig ko kayo dun sa kwarto ah. Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka pa kasi sumisigaw, Saralyn? Yan kasing kuya mo eh. Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay nyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng paa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang paa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka no? Kasi totoo? Syempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, nuknukan ng sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Saralyn na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising kuya? Nuknukan naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga! Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Saralyn. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto eh. Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan. Kailan ka ba magigising? Paghuli na ang lahat at nalugmo ka na naman uli? Bahala ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Saralyn kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong. Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwalang pag-aalala ko sa kanya.
Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagal ang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap naming yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya, dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi na talaga ako nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga, na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto, kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saralyn. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saralyn na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe! Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matino sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko. Pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena. Oh, salamat naman saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Saralyn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Ay, kuya naman. Hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap. At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon,
proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun, kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin, kuya. Naniniwala rin naman ako. Papa Dudut, kahit na muling nasaktan ni Saralyn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakali mang mag-cruise muli ang landas nila ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na, Papa Dudut. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-bonding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Sa isang pamilya, hindi nawawala yung kompetensya na nagiging ugat ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan na madalas ay hindi naiiwasan. Ngunit sa katunayan ay wala namang nakakalamang at wala ring napag-iiwanan kung lahat ay nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na rin ba na magkaroon ng kakompetensya sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Lagi po ako nakaabang at nakikinig sa programa ninyo. Hindi lang sa radyo kundi pati na rin sa YouTube at Spotify. Ako po si Michelle, 19 years old at kasalukuyan ng nag-aaral at taga Davao po ako. Nag-online selling po ako para magkaroon ng sariling pera at hindi na umasa sa mga magulang namin na hindi rin naman gaanong kalaki ang kinikita. Ikatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Ang panganay po sa amin ay si Kuya Ruby na 22 years old na nung mangyari itong kwento ko. Gitarista siya sa isang banda. May asawa siyang walang trabaho at meron naman silang 2 anak. Nakapisan pa rin sila sa amin noong panahon na yon. Yung ikalawa naman po ay si Kuya Froilan. 20 years old naman siya. Hindi siya nakatapos ng high school at addict sa mobile games. Yung bunso naman sa amin na si Karen ay 14 years old pa lamang at nag-aaral na katulad ko. Mananahi po ang nanay ko at ang tatay ko naman ay janitor sa isang private school.
Bata pa lamang ay masipag na ako mag-aral dahil pangarap ko pong maging abogado. Pero dahil hindi naman kami mayaman, alam ko nang hindi kakayanin ng mga magulang ko na pag-aralin ako sa kolehiyo at pakunin ng abogasya. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para talagang makakuha ko ng mataas na grades. Nag-aral ako ng mabuti para makakuha ng scholarship sa college. Papa Dudut, masasabi ko naman po na mabuti at responsableng anak ako sa mga magulang namin. Pero kabaliktaran ko naman po yung dalawang kapatid ko na nakakatanda sa akin. Sa kabila ng konting diferensya sa edad namin ay mas mature pa po akong mag-isip kesa sa kanila. Ako kasi yung pinakamaasahan sa amin, hindi lang sa mga gawaing bahay kundi pati na rin sa ibang mga gastusin. Wala naman sanang problema sa akin na ako lagi ang tumutulong sa mga magulang namin. Pero hindi po yun naging madali para sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hay, Froilan! Tumulong ka nga dito! Inabot ka na ng gabi kalalaro mo dyan sa cellphone mo! Lintik naman oh! Natalo tuloy ako! Aba! Lintik ako? Kasi naman buong araw ko po pinaghirapan yun. Ay, nakakabwisit! Pinaghirapan? Bakit? Magkakapera ka ba dyan? Sige, kainin mo yung cellphone mo na yan. Tingnan ko kung mabusog ka. Nay naman, sana pinagbigyan nyo na lang po munang matapos yung nilalaro ko. Di naman tatakbo yung hinahandaan yung hapunan. Abat, ito pa talagang kakainin natin yung maghihintay? Gaano ba ka-importante yung buwisit na larong yan? Ano ba yan? Paulit-ulit na ho yung ganito. Kung ayaw mo ng paulit-ulit, edi umayos ka. Ganon lang yung kasimple. Di yung puro na lang kayo reklamo. Ang tatamad niya. Kung nagsasawa na kayo rito, umalis na lang kayo. E di aalis. Lagi na lang ganito dito. Bawat kilos, issue sa inyo. Tama yan. Umalis ka na lang kaysa puro ka reklamo dito. Buwisit! Hay! Michelle, tawagin mo na yung Kuya Robby mo. Oh, ayan na pala Tamang-tama lang yung labas mo ng kwarto, Robby. Anong ulam natin ay? Ginisang upo na may sardinas. Maupo ka na para makakain ka na. Mukhang masabaw tong ulam natin ngayon Ganun talaga. Marami tayong kakain Teka, may lakad ka ba? May gig ho ako, Nay. Mukhang ilang araw ka na namang mawawala. Nag-iwan ka ba muna ng pera? Sabi nung asawa mo, paubos na raw ang gatas ng anak niyo Wala ho akong pera ngayon. Nay, baka pwedeng pahiram muna. Ay, nako! Pag nanghiram ka, hindi naman bumabalik. Doon ka manghingi sa tatay mo. Ubus na raw pera niya Sabi niya sa isang araw pa siya sa sweldo. Ay, ikaw Michelle, may naitatabi ka pa ba dyan? Pahiramin mo nga muna ng panggatas tong kuya mo. 100 lang mapapahiram ko. May paggagamitan din ako. Pwede na yan. Iabot mo na lang mamaya sa ate mo. Baka may 50 ka pa dyan. Bayaran kita pagbalik ko. Pamasahe lang. Oh, heto. May utang ka pang 200 nung 1 linggo Oo nga, babayaran ko naman Robby, mabuti pa itigil mo na yung pagbabanda-banda mo at maghanap ka na ng permanenteng trabaho. Hindi niyan mabubuhay yung mag-ina mo kung paraket-raket ka lang. Habang lumalaki yung mga anak mo, lumalaki rin yung gastos nyo. Bakit? Trabaho rin naman ho to Sumusweldo rin ako. Nakakapag-abot-abot din ako dito. Nakakapag-abot ka nga, pero 1 beses lang sa 1 taon. At yung pag-alis-alis mo, inaabot ka pa ng ilang araw sa ibang lugar nandito yung pamilya mo. Nagbubuhay binata ka. Yung responsibilidad mo dito, nilalayasan mo na lang. Nay, tama na. Kaya ako umaalis Ang ingay-ingay sa bahay na to. Paanong di ingay hindi kayo nagtitino? Ang tatandaan nyo na pero lagi pa kayong kailangan paalalahanan kung anong gagawin. Kakain na nga lang tatawagin pa. Nay,
Kahit maghapon at magdamag pa po kay Manermon, magrereklamo lang ang mga yan pero wala pa rin. Isa ka pa! Gagatungan mo pa mainit na nga yung ulo. Ba't parang kasalanan ko pa? Lupit mo rin kuya no? Di ko na malasahan to pagkain ko dahil sa inyo. Talak kayo ng talak. Alam nyo, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa inyo. Paano na lang pag nawala ako? Baka kung saan na lang kayo pulutin. Papa Dudut, hindi lang yata isang beses sinabi sa amin ni Nana yung linya yang yon, Papa Dudut, na pag nawala siya ay baka kung saan na lamang kami pulutin. Pero alam ko naman na hindi niya yon sinasabi para takutin kami kundi para paalalahanan na matatanda na kami at hindi na dapat umaasa pa sa kanila ni tatay. Kaso nga lang kahit yata 1,000,000 beses niya pang ulit-ulitin na pagsabihan ng mga kapatid ko ay baliwala lang din yon kung hindi naman sila nakikinig. Tuwing ganon kagulo sa bahay namin ay mas pinipili ko na lamang na manahimik kesa makadagdag pa sa ingay. Maliban na lamang kung nasagad na nila ang pasensya ko. Doon ko na hindi napipigilang sumagot para ipaglaban din naman ang sarili ko. Dahil sa pag-alis-alis ni kuya, naghinala na kami noon na meron siyang ibang babaeng kinikita. Sa katunayan, anak niya sa ibang babae yung panganay niya at iniwan lang ito sa kanya. Pero sa halip na alagaan at magpakaama siya ay sa amin at sa bago lang niyang asawa iniwan ang responsibilidad na yon. Sa totoo lang Papa Dudut ay kating-kati na rin akong umalis sa bahay. Gustong gusto ko nang makawala sa negative vibes at mga responsibilidad ko sa buhay. Gusto ko na rin namang makatulong pero hindi sa paraang ako na lang palagi yung sumasalo ng responsibilidad kahit na hindi ko na kargo yon. Tulad na lamang ng pagbibigay ng panggatas ng pamangkin ko na kung tutuusin ay hindi ko naman obligasyon. Pero habang tumatagal ay mas pabigat ng pabigat yung expectations sa akin ng mga magulang ko, Papa Dudut. Michelle, magmerienda ka na muna dyan. May juice at hopya dyan. Mainit-init pa yung hopya. Sakto, gutom na po ako. Upo na ako dito, Nay, ah. Kayo po, hindi kayo magme-merienda? Eto nga tinigil ko na muna tong pananahi ko. Sasabayan kita dyan at nga pala, may sasabihin din ako sa'yo. May kailangan kayo, Nay, no? Ay, sumakit yung likod ko sa pag-upo ko Ano kasi, nak, naisip ko baka gusto mong magbenta nitong mga damit na tinatahi ko dun sa mga kaklase mo. Ganun po ba? Wala pong problema, Nay. Pwede ko nga rin pong i-post yan online para maraming bumili. Yung pamangkin mo kasi magsisimula na sa grade 1 sa susunod na taon. Kailangan na nating unti-untiin yung pag-iipon para doon. Pamahal pa naman ang pamahal yung mga gamit sa school. Kesa naman sumabay pa yon sa iba nating gastusin pagdating ng pasukan. Nay, obligasyon naman po ni Kuya yun. Bakit hindi niyo po siya sabihan na mag-ipon din? Kakatrabaho niyo baka magkasakit na kayo. Ay, para namang di mo kilala yung Kuya Robby mo. Sarili nga niya, hindi niya masustentuhan yung anak niya pa kaya. Hindi ko nga alam kung saan na napupunta yung mga kinikita niya May pagkain pa ba? O ano, Froilan? Inabutan ka na ba ng gutom dyan sa paglalaro mo? Sus, yan na naman ho kayo na Nagsisimula na naman kayo. Ay, merienda na lang to. Kanina pa ubos yung tanghalian. Buisit naman Akin na nga lang yung hopya. Gutom na ako. Ayan, kumuha ka na lang. Tapos Michelle, nakakuha kasi ako ng pwesto malapit doon sa simbahan tuwing Sabado. Baka pwedeng ikaw na yung tumao doon habang hinahabol kong matapos yung mga tahiing ko.
Malapit na kasing kunin ng mga suki ko yung pinatahi nila eh. Pero Nay, may org meeting kami nun sa school. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Sus! Hindi naman yata yun ganun ka-importante. Yung sinasabi ko ay mapagkakakitaan pa natin kaysa sa meeting-meeting na yon. Nay, importante po yun. Kaya hindi pwedeng wala ko ron. Tsaka nandito naman si Kuya Froilan ah. Ba't hindi na lang po siya yung pagbantayin niyo ron? Oy, ba't ako nadamay dyan? Paano? Nag-games ka lang naman buong araw. At least doon nakatambay ka lang sa pagbabantay. Makakapaglaro ka doon kung gusto mo. Ayoko! Bahala kayo dyan! Gagawin nyo pa akong tindero. Grabe talaga pag tumatambay dito kasama nyo. Lagi na lang may pinapagawa. Ay, makaalis na nga lang ulit. Kita mo na? Di mo mapagbabantay ng tindahan yung si Froilan. Mas gusto pa nun humilata dito sa bahay maghapon at maglaro na lang na maglaro ng cellphone niya. Ay, tanggapin mo na lang na wala ka ng aasahan sa dalawang kuya mo. Pag ayaw nila, ako na lang po lagi, Nay. Pag sila pwedeng tumanggi, tapos ako hindi. Hindi naman sa ganun, anak. Pero yun na nga, kung hindi tayo ang kikilos, walang mangyayari sa buhay ng mga kapatid mo, ng mga pamangkin mo. Kailangan nila ng tulong natin. At dahil ikaw ang pinakamatalino, ikaw na lang ang umintindi. Nay naman, hindi naman po patas yun. Kailangan din po nila matuto maging responsable. Sa ginagawa niyo po, parang kinukonsinti niyo na po yung katamaran nila eh. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay gano'n na yung linyahan sa akin ni nanay. Nung bata pa ako ay tuwang-tuwa ko dahil sa akin pinaka-proud ang mga magulang namin at dahil iyon sa mga achievement ko mula elementary hanggang high school. Proud din naman po ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil pinaghirapan ko yung mga yon. Tuwing nakikipagkwentuhan din si nanay ay palagi nilang nababanggit na ako ang pinakamatino nilang anak. Matataas ang grades, hindi nagbo-boyfriend at maaasahan pa sa bahay. Sa katagalan, yung mga bagay na ikinaka-proud ko sa sarili ko ay unti-unti na rin naging sumpa para sa akin. Pakiramdam ko po kasi ayun din yung nagiging dahilan para iasa na lamang sa akin lahat ng hindi kayang gawin ng mga nakatatanda kong kapatid. Yung tipong lahat ay ako na lang lagi, yung pumupuno ng puwang na iniwanan ng mga kapatid ko. Doon ko lang po kasi na-realize na nakakapagod din pala yung maging matinong anak. Minsan na rin pong sumagi sa isipan ko noon na sana'y naging tamad na lamang din akong anak para hindi ako nape-pressure tuwing nag-e-expect sila sa akin. At sa pagsisikap ko rin na maging maayos ako ay ako na rin ang umaayos sa mga gusot na iniiwan ng mga kapatid ko. Siguro po, Papa Dudut, ay meron din sa mga kabarangay na nakikinig ngayon ang nakaka-relate sa akin. Yung kahit na hindi panganay pero parang breadwinner. At kapag walang nagkusa ay kailangan mong saluhin. Mahirap pero pinili ko pa rin hindi yon sukuan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil busy nga mga magulang namin sa pagtatrabaho, pagdating sa usapin tungkol sa pag-aaral ko ay hinahayaan nila ako. Ni hindi na nga nila ako naaalalang kumustahin man lang kung nahihirapan ba ako o kung meron ba akong problema. Pakiramdam ko po noon ay mag-isa na lamang akong nagmamalasakit sa sarili ko. At kahit nasa poder pa rin ako ng mga magulang ko ay hindi ko sila gaanong nararamdaman. Nagpaparamdam lang kasi sila kapag may hihinging pabor sa akin para sa mga kapatid ko o kaya ay para sa mga pamangkin ko. Pero iniisip ko na lamang noon na malaking tulong sa mga magulang namin na hindi na ako nakakadagdag pa sa mga inaalala nila. Nang makatapos ako ng senior high school ay nakapasa ako sa entrance exam sa isang private university na nag-o-offer din ng full scholarship at isa na nga ako sa mga maswerteng nakakuha noon. Noong sabihin ko yon sa mga magulang namin, akala ko ay matutuwa sila, Papa Dudut. Akala ko po kasi ganun yung gusto nilang mangyari
kapag nakatapos na ako ng senior high school na ituloy ko ang pag-aaral ko at makapagtapos ako ng kolehiyo. Pero sa halip na suportahan nila ako sa ginawa kong yon, ay ganito pa ang nangyari, Papa Dudut. May sorpresa nga pala ako sa inyo! Excited na po akong sabihin sa inyo. Ngayon na talaga? Hindi na ba yan makakapaghintay mamaya pagdating ng tatay mo? Ay, oo nga pala. Pero di po ba kanina pa dapat nakauwi si tatay? Dumaan sa bahay ng kumpare niya, nag-text sa akin kanina. Inaya raw siya na uminom ng konti sa birthday doon. Ay, ganun po ba? Sus, di pa kasi sabihin. Dami mo pang pautot, mukha namang di kami may excite dyan. Di ba, Kuya Robby? Tama. Maglaro ka na lang dyan kasi di naman tayo makikinabang sa sasabihin ng magaling nating kapatid. Froilan, Robbie, magsitigil nga kayo. O sige, Michelle. Baka pagdating ng tatay mo mamaya, tulog ka na. Kaya sige, sabihin mo na kung ano yung sorpresa mo't ako na lang ang magsasabi sa kanya pagdating. Sige na nga po. Sasabihin ko na kahit wala pa si tatay. Ito po, Nay. Akin na. Anong laman nitong envelope? Buksan niyo po, Nay, para makita niyo. Eto, nabuksan ko na. Ano bang sabi dito, anak? Basahin niyo po, Nay. Ay naku, nak. Sabihin mo na lang. Hindi ko rin naman mababasa to't di ko suot yung salamin ko. Nakapasa po ako sa kursong philosophy, Nay. Tapos may full scholarship pa. Ha? Saang eskwelahan naman? Ay eto, nakasulat pala dito. Ito lang yung nababasa ko kasi malaki yung mga letra. Naku! Di ba mamahaling eskwelahan to? May scholarship naman po, Nay. Kaya libre na. Tapos pwede pa rin naman ako mag-online selling o kaya mag-part-time sa mga fast food para may panggastos po ako sa school. Tumatanggap naman po sila ng working student eh. Anong kurso mo? Philosophy? Yan, para maging profesional ka ng pilosopo. Kaya ako nag-philo kasi yun yung napili kong course na prilo. Magiging abogado ako balang araw. Wow, mayaman. Asa ka? Nak. Akala ko nursing yung kukunin mong kurso. Bakit yun naman po naisip yun, Nay? Nung bata ka, di ba gusto mong maging nurse kasi yung kapitbahay nating si Melba dati, nakikita mong naka-uniforme? Nay naman, bata pa ako noon. Hindi naman po lahat ng pangarap ng bata pa yun pa rin ang gusto hanggang sa paglaki. Nagbabago rin po yun katagalan, lalo na kapag marami nang nalaman tungkol sa iba't ibang career. Pero nak, baka nga mas maganda kung mag-nursing ka na lang. Kasi laging in demand yun Mabilis ka ring makakapag-abroad nun. Oo nga, Michelle. Nursing na lang kunin mo. Yayaman tayo dun. Tas pag nasa ibang bansa ka na, padalan mo ako ng laptop ha. Nak, tanong mo dun sa college mo. Baka pwede pang palitan ng nursing tong kurso mo. Wala po silang ino-offer na nursing sa mga course nila doon, Nay. Subukan mo sa ibang eskwelahan. Malamang kung naging scholar ka doon, magiging scholar ka rin sa iba. Nay, ayoko po ng nursing. Gusto ko maging abogado. Pero Michelle, ang tagal-tagal pa bago ka makatapos pag nagkataon. Tapos pag di ka nakapasa sa bar exam, saan ka pupulutin? Kapag naging nurse ka sa abroad, malaki magiging sweldo mo. Tama! Nursing na lang talaga! Wala akong pakialam sa opinion mo, Kuya Robby. Michelle, wag kang ganyan. Kuya mo yan. Pabalang ka na sumagot? Kapal ng mukha mo. Hoy! Hindi porket pumasa ka dyan sa sosyal na eskwelahang yan, mas mataas ka na sa aming lahat. Mas matanda kami, baka nakakalimutan mo. Ikaw nga yung panganay, pero ikaw rin naman yung pinakapabigat. Michelle, tama na. Sumusobra ka naman. Ang hirap po kasi sa inyo. Kapag sila, okay lang maging makasarili. Pero pag ako, obligadong isipin muna kayo bagay yung sarili ko. Hindi ko na po kayo maintindihan.
Kahit mahirap at labag sa kalooban ko, Papa Dudut, ay pinanindigan ko ang pagrebelde ko sa pamilya ko. Sa kabila ng pagtutol nila sa gusto kong kurso ay pinagpatuloy ko pa rin yon. Iniisip ko kasi noon na kung lagi na lamang akong makikinig sa kanila at kung lagi na lamang akong susunod sa gusto nila ay mas mahihirapan ako. Pakiramdam ko kasi ay tinatanggalan nila ako ng kalayaan sa parting yon dahil sa totoo lang, hindi ko naman hinihingi sa kanila yung suportang pinansyal. Sapat na nga po sana sa akin kahit moral support na lamang, pero kahit yon ay hindi pa rin nila kayang ibigay sa akin. Ilang beses akong sinubukang suyuin ang mga magulang ko para makumbinsi pa rin na mag-take ng nursing, pero nagmatigas ako at ipinakitang hindi na magbabago pa ang naging desisyon ko. Dahil doon ay naging tensyonado ang pakikitungo namin sa isa't isa sa bahay. Dahil na rin sa pagbubunganga ko ay mas lalo pang naging malabo na magkasundo kami ng mga kuya ko. Mabuti pa nga yung bunso namin dahil hindi siya nakisali sa gulo na meron kami. Pero sa kabila ng lahat ay dama ko pa rin yung lungkot ni nanay at tatay. Hindi ko po napigilang mag-guilty lalo na nung minsan kong nakita na umiiyak si nanay, pero para sa akin po ay unfair pa rin na kailangan kong mag-adjust para saluhin na naman ulit ang obligasyon ng mga kuya ko. Yun naman kasi yung dahilan kaya gusto nila na makapagtrabaho ako ng mas maaga. Nagpatuloy ang ganong tensyon sa pagitan namin sa bahay hanggang sa magkaroon na kami ng isang malaking pagtatalo dahil sa problemang dala ni Kuya Robbie sa pamilya namin. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Kuya naman! Hindi mo na nga maasikaso yung asawa at mga anak mo, nagawa mo pang mambabae? At pinagsabay mo pa talaga? Hindi ka na naawa sa asawa mo? Ano bang pakialam mo? Porke nabisto mo yung ginagawa ko, may karapatan ka ng pagsabihan ako? Kuya mo ako, kaya manahimik ka. Kuya nga kita, pero wala ka namang kwenta. Yabang mo ah. Gusto mo masaktan? E di subukan mo. Patunayin mo, lalo na wala kang silbi dito sa pamilyang to. Ikaw na nga yung may nagawang mali, ikaw pa yung may ganang magalit? Mahiya ka naman, kuya. Kailan ka pa ba titino? Pwede ba tigilan mo na yung pagiging bida-bida mo? Huwag mo akong pakialaman sa mga gusto kong gawin sa buhay. Kahit magkama pa ako ng ilang babae, wala na kayo ron. Bida-bida ba talaga ang tingin mo sa ginagawa ko? O ayaw mo lang na may nagpapamukha sa'yo ng mga kapalpakan mo sa buhay? Manahimik ka na! Uumpog kayang ulo mo! Subukan mo! Ano bang nangyayari dito? Nasa labas pa lang ako, dinig na dinig ko na yung sigawan nyo. Naghatid lang ako ng mga tinahikong punda tapos pagbalik ko nagsasabong na kayong dalawa. Eh paano po may ginawa na namang kalokohan yan si kuya? Nakabuntis na naman po. At meron na namang panganay sa ibang babae. Ano? Totoo ba yun, Robbie? Nagsabi na rin po sa ate kanina. Nauuwi na muna siya sa kanila dahil dyan kay kuya. Ano, Robbie? Sumagot ka! Alangan namang itanggi ko pa, alam nyo na. Bida-bida kasi yung isa dyan eh. Di makapaghintay na ako magsabi. Ano ka ba naman? Baka nakakalimutan mo 2 taon mong pinaalagaan yung panganay na anak mo sa kinakasama mo. Tiniis niya na alagaan yung anak mo sa iba, pati yung anak niyo mismo. Hindi pa man lumalaki yung bunso mo tapos… Eh ano naman sa inyo kung magkaanak uli ako? Wala pa naman yung bata ah. May nakikita na ba kayo? Wala pa, kaya malakas pa ang loob mo ngayon. Pero pag nandyan na, sigurado ko. Ipapaalaga mo na naman at iaasa sa amin yung responsibilidad. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi naman kami nagkulang sa mga pangaral namin ah. Bakit lagi mo nalang pinipiling gawin yung mali? Nagtataka pa kayo kung bakit ganito yung nangyayari sa akin? Di nyo ba naisip na baka dahil sa inyo to? Kayo yung magulang. Kayo yung dapat sisihin kung ano kahinat na ng anak. Kuya, tumigil ka nga. Ang tanda mo na. Ikaw na yung responsable sa mga desisyon mo sa buhay. Huwag mo nang ipasa sa mga magulang natin yung mga kapabayaan mo. Choice mo na maging ganyan ka. Hindi mo kami kasama nung nambabae ka. Pero sa problema, dinadamay mo lahat. Kasi dun ka magaling. Isara mo yung bunganga mo. Ang yabang mo porque ikaw yung paborito.
paborito? Paano naging paborito yung anak na kinakailangan magsakripisyo para sa mga kapatid niyang laki sa layaw? Kung may paborito dito, kayo yun ni Kuya Froilan. Kasi ang bano nyo nang ang dalawa, pero kayo yung pwede maging makasarili at malayang gawin kung ano lang ang maisipan nyo. Tama na! Tama na! Tumigil na! Tumigil na! Tumigil na kayo! Ang dibdib ko! Ang sakit ng dibdib ko! Nay, ayos lang kayo? Nay! Papa Dudut, dahil sa nangyari ay na-stroke si nanay ng araw na yon. Hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya at dahil din doon ay naging baldado na siya at hindi na muling makapagtrabaho pa. Dahil doon ay si tatay na lamang ang kumikita sa pamilya namin bukod sa pag-online selling ko. Ang akala ko ay matapos yung pangyayaring yon ay magtitino na sa wakas ang mga kapatid ko. Pero wala pa ring epekto yon sa kanila. Mabuti na lamang at naasahan ko pa rin yung nakababata kong kapatid kahit sa pag-aalaga lamang kay nanay. Sa sitwasyon kasi namin ang time na yon ay kinakailangan ko na ring magdoble kayod para sa mga gastusin sa bahay. Dumadaing na rin kasi si tatay sa laki ng gastusin namin noon, lalo na't wala naman siyang ibang katulong kundi ako lamang. Ginawan ko na rin ang paraan na maibenta yung mga damit na tinahin ni nanay para idagdag sa pambili ng mga gamot niya. Dahil hindi pa rin sumasapat yung kinikita namin ni tatay, kahit pagsamahin pa namin ay napilitan na ako noon na humanap ng part-time job. Pero di yun naging madali para sa akin. Doon ko na hindi ginayang pagsabayin ang pagtatrabaho, pag-online selling, pag-aasikaso sa bahay at ang pag-aaral ko. Kaya kahit mabigat sa kalooban ay tumigil na muna ako sa pag-aaral. Sa unang taon ko ng mga panahong yon sa pag-aaral sa kolehiyo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gusto kong umiyak ng umiyak dahil ang ganda na sana ng plano ko sa buhay ko noon. Pero may ibang plano ang tadhana para sa akin. Parang pinanganak yata ako para tulungang buhayin ang ibang tao. Pakiramdam ko isang malaking sumpa yung nangyari sa akin. At sa bawat paglipas ng araw ay mas lumalalim ang galit ko sa mga kapatid ko at sa buhay kong unti-unti nang nawawala ng direksyon. Para makatulong sa gastusin ay nagtrabaho ko sa isang fast food chain. Yun pa lang kasi ang pinakamadali kong mapapasukan ng time na yon. Yung mga kuya ko naman, dahil hindi na sila makahuthut ng pera sa amin, ay napilitan na rin sa wakas na magbanat ng buto at dumiskarte para kumita ng sarili nilang pera. Pero imbis na magambag sa bahay ay ginagastos lamang nila para sa mga sarili nila. Ang perang nakukuha nila sa parakit-rakit nila. Si Kuya Froilan ay bumili ng mamahaling cellphone. Si Kuya Ruben naman ay bumili ng mamahaling gitara. Sa tindi ng galit ko noon sa ginawa nila ay napilitan ako na gawin yung bagay na alam kong ikakasabog nilang dalawa. Papa Dudut. Froilan! Froilan, nasa yung gitara ko? Kuya! Pinakailaman mo ba yung gitara ko dito sa cabinet ko? Ha? Hoy! Akin yung gitara ko! Ilabas mo na! Teka, ba't sa akin mo hinahanap? Di ko pinakaialaman yun. Kuya naman, wala akong hilig sa gitara. Saan mapupunta yun? Eh dito ko lang yun itinabi. Nawawala nga rin yung cellphone ko eh. Nanakawan ba tayo? Bobo! Kung nanakawan tayo, eh di sana ubos na gamit natin dito sa bahay. Teka, nasaan ba si Michelle? Baka siya yung nakialam dito. Hinahanap niyo ba yung pinakamamahal niyong gamit?
Binenta ko. Ano? Binenta mo? Tama yung narinig nyo. Ibinenta ko yung gitara mo, Kuya Robbie. At yung cellphone mo, Kuya Froilan. Hayop ka? Bobo ka ba? Bakit mo binenta? Eh di naman sa'yo yung gitara. Bakit ko binenta? Kasi yung anak mo nagkatigdas, diba? Sa tingin mo, saan kami kukuha ng ipambabayad sa ospital? Sakto lang yung kinikita namin ni tatay para sa pang-araw-araw natin dito sa bahay. Para may malamon kayo. Yung cellphone ko ha? Akin na! Ibalik mo sa akin! Yun? Hindi mo naman kasi kailangan ng ganong kamahal na cellphone, di ba? Pero hindi mo naiisip yun kasi makasarili ka. Kaya yung ginawa ko, ibinili ko ng pang-maintenance ni nanay yung pinagbentahan para magkaroon naman ng katuturan. Siraulo ka pala eh! Ako pa talaga yung siraulo? Mula sa simula, kayo yung naging sakit sa ulo ni nanay at tatay. Buhay pa silang pareho, pero para nyo nang pinapatay sa mga problemang binibigay nyo. Pero di mo pa rin dapat binenta yung mga gamit namin. Pakialamera ka! Ang sama ng ugali mo! Paano ka namin naging kapatid ha? Hanggang ngayon, pabida ka pa rin talaga eh. Kayo yung masasama ang ugali, hindi ako. Kayo lang naman yung naging sakit sa ulo ng mga magulang natin Hindi nyo ba naisip? Naku, nagtrabaho lang sana kayo agad at nagpakatino, maayos sana yung buhay natin. Hindi sana na-stroke si nanay at hindi nakukuba ngayon sa pagtatrabaho si tatay para sa mga palamuning katulad nyo. Hoy, sumusobra ka na Gusto mo bang paputukin ko yung uso mo para tumahimik ka? Yan na lang ba yung kaya mong gawin? Yung manakit kapag hindi na matanggap yung mga sinasabi ko? Real talk lang yun, mga kuya. Kung pinaglalaban nyo na mas matanda kayo sa akin, sana pangatawanan nyo rin. Hindi nadaan nyo ako sa angas. Hindi yun nananampal kayo ng babae pero wala naman talaga kayong ibubuga. Tumigil ka na! Napakayabang mo! Kahit ano pang sabihin nyo dyan, hindi na babalik sa inyo yung pinakamamahal nyong gamit. Hindi ako papayag! Ibalik mo yung gitara ko! Kailangan ko sa gig yun! Ako rin! Ibalik mo yung cellphone ko, Michelle! Wala nang babalik! Kung gusto nyo ulit ang bago, bumili kayo! Papadudot, habang nagtatalo kaming magkakapatid noon ay muling inatake si nanay. Matapos yung ikalawang atake na yon ay tuluyan na niya kaming iniwanan. Hindi ko napigilang mag-guilty dahil doon sa dalawang atake ni nanay. Alam ko na naging parte ako noon. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkaulila namin kay nanay. Hindi mawala sa isipan ko yung mga nangyari bago siya nalagay sa ganong sitwasyon. Naisip ko na kung nagtimpi lang sana ako ay hindi kami magkakasagutan ng mga kapatid ko at hindi na sasama ang loob ni nanay. Hindi na sana siya noon inatake kung mas pinili ko na lamang na magpasensya at umunawa. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noong nawala si nanay at halos hindi ko matanggap na wala na yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong makatapos ng pag-aaral. At kahit wala na siya ay hindi pa rin namin magawang magkasundo ng mga kuya ko. Wala pa rin sa amin ang gustong mag-adjust. Si tatay naman ay wala ring magawa para tumino yung mga kapatid ko. Tulad nila sa akin ay hindi rin siya pinakikinggan ng mga yon. Kaya ginawa lang namin ni tatay ang lahat para magtulungan sa mga gastusin lalo na noong nawala na si nanay, Papa Dudut. Kasalanan mo to, Michelle. Kung hindi ka na sana nagdrama, hindi to mangyayari. Kasama pa sana natin si nanay ngayon. Masyado ka kasing nagmamagaling Binenta mo talaga mga gamit namin na walang paalam? Napakawalang hiya mo. Sana ikaw na lang yung nawala para wala ng kontrabida dito. Aaminin ko, may kasalanan ako. Kung nagtimpi lang sana ako, hindi tayo aabot sa ganito. Pero kayo, kailan nyo aaminin na may kasalanan din kayo? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kayang aminin sa sarili nyo na may mali kayong ginawa. Masyado ka kasing pabida Ikaw na nga yung magaling sa paningin ni nanay at tatay. Pati ba naman pag nakatalikod sila, bida-bida ka pa rin? Hindi sana kami nagmumukhang masama sa kanila, kundi dahil sa'yo. At yung ibenta mo yung napundar naming gamit, hindi na makatwiran yun.
Si nanay nga di yun ginagawa sa amin eh. Tapos ikaw, ang lakas ng loob mo porque gumagastos ka sa bahay? Feeling mo, may karapatan ka nang gawin lahat. Eh kung sa'yo kaya namin gawin yon, ha? Oo nga. Paano kung yung gamit mo naman yung ibenta namin? Yung cellphone mo, tsaka yung laptop mo. Yung mga gamit ko. Yun yung dahilan kung bakit may kinakain pa kayo. Ginagamit ko sa paghahanap buhay yung mga yun. Yung cellphone ko. Ilang taon ko nang pinagtsatsagaan gamitin yun. Hindi pa ako makabili ng bago. Inuuna ko kasi yung para sa bills at pagkain natin. At yung laptop ko, hindi ko nakuha ng libre yun. Pinag-ipunan ko mabili yun kahit second hand. Ayan, nagsimula na. Wala na namang katapusang drama to. Kadramahan talaga to para sa inyo. Kasi wala kayo sa posisyon ko. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Kasi masyado ka nagpapaka-perpekto kahit di naman kailangan. Tsaka bakit ba ang laki ng galit mo sa amin ha? Di na ba kami pwedeng magkamali? Porke ikaw yung laging tama sa paningin ng mga magulang natin? Bakit? Akala niyo ba sobrang saya ko? Sa bigat ng responsibilidad na pinasalo niyo sa akin? Walang masaya doon. Eh di ikaw nang magaling. Yan kasi yung hirap sa inyo eh. Sarado lagi yung mga isip niyo. Feeling niyo kayo lang yung may karapatang magkaroon ng maling desisyon sa buhay. At yung masaklap pa, ako yung nasa tamang landas. Ako yung may maayos na plano para sa future ko. Pero kailangan kong isantabi lahat yun para karguhin kayo. Di ka naman namin pinipilit na gawin yun ah. Kung nahihirapan ka at labagyan sa kalooban mo, eh di pabayaan mo kami. Hindi ka namin kailangan, kaya huwag kang magyabang. Pwede ba tigilan niyo ang kasisigaw? Hindi niyo kailangan magtaas ng boses. Irespetan niyo naman tong lamay ni nanay. Kapal ng mukha mong patigilin kami. Kasalanan mo to. Napakayabang mo. Kapatid ka lang naman namin. Alam niyo, tama kayo eh. Kapatid niyo nga lang talaga ako. At wala naman akong obligasyon sa inyo. Kaya pagkatapos ng libing ni nanay, magkanya-kanya na tayo. Eh di salamat. Sa wakas, mawawalan na ng epal sa buhay namin ni Froilan. At mawawalan na ng bida-bidang feeling perfect sa bahay. Baka gusto niyo ring idugtong na wala nang sasalo sa mga kapalpakan niyo sa buhay. At wala na kayong mahihiraman ng pera kapag nangangailangan. Uulitin ko, hindi ka namin kailangan. Matapos ang libing ni nanay ay pinanindigan ko yung mga binitawan kong salita, Papa Dudut. Buo na ang desisyon ko noon na magkanya-kanya na kami. Pinigilan naman ako ni tatay at ng bunsong kapatid ko pero hindi ko na talaga kayang magstay pa sa bahay na yon at feeling ko na rin naman ay pareho lang kami ng mga kuya ko. Ang kaibahan lang ay makakapal ang mukha nila at masyadong matataas ang pride. Alam kong ayaw na rin nila na nandun ako at para mas madali ay ako na lamang ang nag-adjust para sa kanila. Ako na lang ang pumili na lumayo sa kanilang dalawa. Kahit hanggang ngayon na isinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay dama ko pa rin ang galit ko. Pero mahirap lang din para sa akin na dahil sa mga irresponsable kong mga kapatid ay naudlot yung pagtupad ko sa mga pangarap ko. At dahil sa hindi namin pagkakasundo ay nawalan na kami ng ina. Mahirap din yung bumukod ng bahay ng nasa murang edad pa pero para sa pangarap ko, sinubukan kong maging malakas hindi lang dahil kailangan kundi yon yung gusto kong gawin. Mas mabuti na rin kasi na malayo ako sa dalawang kuya ko dahil hindi nawawala yung negative vibes hanggat magkakasama kami sa isang bahay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabalik na ako ulit sa pag-aaral. Naghanap ako ng gustong magpa-tutor nung nakaraan. Kaya ngayon ay meron na akong 2 tinuturuan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-online selling ko para makaipon ng pera na gagamitin ko sa pag-aaral at sa pagtupad ng mga pangarap kong maging isang abogado. May bahagi sa akin na umaasa na sana ay magkaayos pa kami ng mga kuya ko. Pero sa ngayon pakiramdam ko ay mas nananaig pa rin yung galit ko sa kanila. Sana'y dumating din yung araw na kusa nang mawala ang galit sa puso ko at magmula sa pagmamahal yung kagustuhan kong magkapatawaran at magkaayos-ayos kami.
Yung huling patak ng luha ko nung umalis ako sa amin ay siya ring magiging simula ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Kahit gaano pa karami yung pagsubok na darating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa iyo at sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan din ang kwento ko. Hindi lamang po sa radyo kundi pati na rin po sa social media. Mabuhay po ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Michelle. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever